Isa ang Bantayan Island sa mga tinaguriang paraiso na hilagang bahagi ng Cebu. Kilalang-kilala ito sa pinot mapuputing buhangin at sa kakaibang katahimikan ng buhay isla. Ang Bantayan ay madalas ikumpara sa Boracay. Pero kakaiba ang kagandahan nito. Mas tahimik, mas mapayapa, at mas personal ang karanasan. Pero bago kami makarating dito, may nangyari muna. Sa huling araw ng Setyembre, nagkaroon ng malakas na lindol sa Cebu. 2 araw bago ang alis namin. At isa sa mga naapektuhan, ang Bantayan Island mismo. Hindi namin maitatanggi. Nag-alala kami. May takot. May guilt. Na kung itutuloy pa ba namin ang lakbay na ito? Kung makakaya pa ba naming magsaya sa kabila ng mga nangyayari? Class is ongoing. At tuloy na nga ang plano. Hi, Mix. We're finally here in Cebu. We're currently at Cebu International Airport. Ito ang unang beses namin mag-travel ng ganito kalayo. Kaming magkakaibigan. Habang tumatanda, mas mahirap nang ipagtugma ang mga oras. Kasi may kanya-kanya na kaming takbo ng buhay. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit niris namin ang lahat para matuloy ang lakbay na to. Isang sandaling pahinga mula sa realidad at pagkakataong gumawa ng mga bagong alaala. Pero hindi naman sa point na maging kwento kami. Mga estimated time. Kapit lang. Vlogger mo pa rin. Pero mapasyente wala ka luoy gidi ay. Sa baba na lang dyan sila sa ano. Wala na sila katong pandemic time. Nakarating na nga kami sa Agnaya Port. Wala kaming masyadong nakita sa mga dinaanan namin dahil madilim pa noong bumiyahe kami. Tila ba planado ang lahat dahil hindi naman ito ang karaniwang oras ng aming biyahe. Naisip namin, baka sinadya ng Diyos para hindi namin makita ang mga nasirang struktura at epekto ng lindol. Mga bagay na baka magdulot lang ng pag-alala at lungkot. Kaya random namin ang proteksyon ng nasa itaas at parang tugon yun sa aming mga dasal na maibsan kahit papano ang aming mga pangamba. Ito yung binayaran namin, 300 each. Meron talaga sa isang grupo na taglista ng gastos. Pero hindi ako manghuhula ha. Nilalamig lang. So, we're here na at Bantayan Island. Basta na, we're so sleepy. Alas 4:30 kami nakarating sa aming destinasyon. Mga walang tulog kasi yung iba, diretso pa galing trabaho. So, 2 a.m. Super shuttle, ferry. Ito yung ano nila, 3:30. Ayan yung time. Have other option. Unang araw pa lang, maeberya na agad. Hindi dumating yung mapipick up sa amin. Kaya napagdesisyonan na lang namin na magsariling biyahe papunta sa resort na aming pagtutuluyan ng 4 na araw. Sa panahon ngayon, ang bigat na ng mundo. Ang dami ng problema, ang dami ng iniintindi. Minsan, parang ang hirap na lang huminga. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa ingay ng paligid at sa gulong dala ng isip. Kaya kailangan din nating huminto sandali, magpahinga, huminga ng malalim,
Kalimutan muna ang takbo ng mundo. Hatayaan ang sarili ng maramdaman ulit ang katahimikan. And then, annyeong. Oh! Sobrang ganda, right? Sobrang pagod from work pa yung mga yan. Meron silang available na ganyan, no? Well, I remember. Masid. The Ong Fam. So cute. Ah, akala ko nakatalikod. Merong konting galaw ng lupa. So, may lindol. Busy sila, oh. Dahil alas 6:30 na ng umaga at hindi pa rin kami makapag-check-in, kaya sinimulan na namin ang araw sa pagpunta sa sentro ng Santa Fe para mag-almusal. 5 minuto lang ang biyahe mula sa aming resort. At sa bawat kanto, may makikita ka ng mga kainan. At sa dami ng pagpipilian, mahihirapan ka pa rin magdesisyon kung saan kakain. Kaya dito kami sa MJ Square na kung saan sikat din itong puntahan ng mga turista. Here. Early morning. Here sa Panyang. Now here, we are here at Panyang. Ready for our breakfast. Anak lang siya kay. Pwede po isa-isa. Mga gaman. Mabilis naman nilang sinerve yung pagkain namin. Malamang, kabila yung customer. Pero masarap yung pagkain nila. Yung typical na breakfast at wala na akong masabi pa sa danggit. Sobrang sarap niya. Sobrang sarap! Kasi di ko order yun. Medyo masarap pala talaga yung pikay lama. So nakabalik na kami sa resort. So ito yung room rates nila. Dito kami sa family room. Good for 4 persons. Yeah, so currently 7:30 a.m. Tambay muna kami until mag-check out na yung nasa room assignment namin. Air condition, ano tawag dito? Lounge nila. Diba? Shala! Wow, VIP. Ang nakatulid ang paa ko, additional 100 peso. Kani 50 lang, kay half lang. Ito yung CR nila sa lounge. Finally, nakaka-check-in na kami. 10:37. Finally! Here are my room. Sa 36. Ito yung booking card sa room na. Okay po. Okay, enjoy your stay. Ay, wow! Ito yung... Wow! Very nice. Shower, may hot and cold. Biting. Diba? Ang mga essential sa mga masakiton. Diba? Hot, ng gawas na. Sa pagkatao ni Chari, sorry. Wait! Ito yung last minute na ginawa ko nung araw ng travel namin. Kung may dinalo, meron din may tralala. Grabe yung talent! On the day ng travel, nag-message ako sa kanila, guys, baka gusto yun ng ganito. Baka naman mag-tsunami! Itali niyo sa katawan niyo para ma-identify tayo. Ganun kalala ang aming mga worries. Baka magpalutang-lutang na kami sa Visaya. Vida. Ay, ako na ni. Ay, kay Kim. Pamili mo kuon tong kuon. Picture. Kailangan lang i-remind niya. Hapit na po ng December. Dara. Doc. Bookmark. Kay kuon. Kay Mot. Di mo, Megs. So guys, as of 12:37, mag-lunch muna kami. Hi. Screenshot na ako. Pagkatapos namin magpahinga at maligo, lumabas kami para sulitin yung araw at puntahan ng Bantayan Church. Pero bago yan, bumalik kami sa sentro ng Santa Fe para mananghalian. At dito kami sa Big Chas Resto Meat, katabi lang ng MJ Square. Tara,
samahan niyo kami. Jace. Let's go. Ito yung order namin: pork sisig, squid adobo, scallops, at calamares. Kanya kay 20. What's your favorite? Actually, naguguluhan talaga ako nung favorite ko. Pero siguro yung pipiliin ko yung adobong pusit. 10 over 10. The price, yung food, tsaka yung taste ng pagkain, masarap talaga siya. So, tsaka yung price, sakto-sakto lang. Abot kaya. So, my rate sa food overall is 10 over 10. Not masarap. So, aside from my favorite na sisig, ito yung second ko, yung scallops. Then third, yung calamares. Then yung fourth is yung adobo skipperloo. Overall, 10 over 10. Lami ang food, tapos value for money. And then, ang serving nila is, dagko. And ang pinaka-favorite na ko is ang baked scallops. Okay, ako ang ganahan kay this one. I like this one, the baked scallops. It's buttery and creamy. Wow! Ratings 10 over 10 because it's cheap. Wow! Mura na simbahan ka karaan dali aya. So, we're going to Bantayan Church. So, from Santa Fe, so hindi pwede yung mga tricycle doon na pupunta sa lungsod ng Bantayan. We rented this tricycle for 720. Back and forth na po siya. And normal price niya is 60 pesos per person papunta. Then 60 again pabalik. But this time, since private lang, para kami lang nasa tricycle, they need to, kailangan 6 na person yung babayaran. So 720 back and forth na siya. So okay na rin, chokes na. So we're here at St. Peter and Paul Church of Bantayan Island. Oh my gosh, so ito yung aftermath ng lindol noong September 30. And this was built 1839 at natapos siya ng 1863. So currently hindi siya pwede makapasok. Minsan nakakalungkot isipin na madalas lang tayong lumapit sa Diyos kapag may problema. Pero ang panalangin, hindi lang naman para humiling, kundi para magpasalamat din sa mga simpleng araw na payapa, sa mga biyayang di natin napapansin. At sa dami na nangyayaring sakuna at pagsubok, marahil paalala lang niya ito, na bumalik tayo, magsisi, at huwag kalimutang manalangin araw-araw. Pagkatapos namin sa simbahan, dumiretso kami dito sa malapit na market at dito na rin kami bumili ng mga pasalubong. Samut-saring dried fish ang makikita nyo dito, lalo na ang pinakasikat na danggit na pampasalubong starter pack. Mas mura talaga dito kumpara sa ibang tindahan sa buong isla. At dito mismo kami bumili sa NR Elijah dried fish. So, yan yung available services nila na pwede i-pick up kayo sa port
going back and forth. Ito yung view sa gabi. We're now going to Hungry Beach. Ang Bantayan Island, isa sa mga lugar na masasabi kong DIY friendly. Simple lang ang pamumuhay dito, payak pero maganda. Halos lahat na kailangan mo malalakad mo lang. Mga tindahan, kainan, coffee shop, pharmacy, pati simbahan. Ang lapit-lapit ng mga lugar, pati ng mga tao. Parang magkakakilala, parang isang pamilya. At higit sa lahat, mababait ang mga tao. Ang maganda dito, hindi pang turista ang presyo. Totoo, mura at ramdam mo yung puso ng mga taga-Bantayan. Kaya hindi lang dagat ang babalikan mo rito, kundi yung vibe at simpleng ganda ng isla. We're here sa Hungry Beach. Mingaw kayo siya kay walay ano. No? Iwanin mo na ako! So we're still looking for our dinner place. May nakansel silang event. Supposed to be today. It's our dinner. Thank you. Hala. Napumurag ako gusto rin ang diyan. Mas lagi ko ay diri ay. Want lang ng Twisted. Dito kami nag-buy ng coffee. Finally back. Yan. Let's drink. So, day 2. If you're planning to go here in Bantayan Island, mas better DIY na lang kayo kasi it's very cheap. Today is our day 2, so we're expecting amazing experience doon sa Virgin Island. So, let's see. Tingin mo. Dito sa registration area, meron kayong bayarang 1,000 para sa bangka at 200 sa docking fee para sa 4 na oras sa Virgin Island. May karagdagang 300 kung gusto niyo pang pumunta sa ibang spot na makikita sa video. Kailangan ding lista ang mga pangalan bago sumakay. At kung wala kayong snorkeling gear, meron ding available dito mismo for 100 pesos. Let's go. Hello. Bago ma-enjoy ang ganda ng Virgin Island, kailangan mo na magbayad ng 350 entrance fee. Kasama na dito ang strap na ilalagay sa iyo bilang tanda ng inyong pagstay sa isla. Pagkatapos mag-register, naglibot-libot muna kami bago maligo. Una namin napansin ang lifeguard station, malapit lang sa dagat at napapalibutan ng mga kainan at maliliit na resto. May mga open space din kung saan pwedeng magpahinga. May mesa, upuan at beanbags na libre lang gamitin. Paunahan lang. Meron din silang mga room accommodations para sa mga gustong mag-overnight stay. At syempre, hindi mawawala ang adventure spot, ang cliff jumping area. Mga 5 minutong lakaran bago makapunta sa kabilang bahagi ng isla.
lakaran, bubungad sa iyo ang tanawin ng payapang dagat. Ang picture mo, Dri. This is the view. Huwag muna tayong umuwi. Habang pinagmamasdan ko ang galaw ng pag-uwi ng aming duyan, ay narealize ako. Ang buhay parang ganito rin. Iba-iba talaga ang takbo ng bawat isa. Minsan may nauuna, minsan may nahuhuli. Pero kahit hindi man sabay ang galaw, ang mahalaga, pareho kayo ng direksyong tinatahak. Pero ang sarap rin sa pakiramdam, gaya ng pag-abot ng aming mga kamay. Yung tipong may taong kayang sabayan ang pag-akyat mo. Hihilahin ka pataas. O kaya, sabayan ang bagal ng takbo mo kung nasaan ka. Hurts me so, it's in the past already. And I'm not unhappy, but I don't feel real. Standing in front of what is now in picture frame. And I'm in a good place, but I just can't reach. Wow! Kalalo. Sobrang lalim niya. Wow. So kami lang nandito sa cliff jumping. So 9:14 a.m. pa. Let's go. Balik muna kami kasi sobrang init doon sa cliff jumping. Parang mas maganda siya mag-ano doon, mga hapon. We had our lunch here sa resort. 1:50 p.m. na. Hi! We're so sobrang peaceful. Peaceful. Ganda. Low tide. Kuan nila 3 p.m. at 2
10:54 p.m. Maraming mga walang ganap for today's video. Napangka po yung mga titas and titos. Kami sa Maldives. Street! Walking. Magpailis. Lemonade powered for detox. So, dito kami. Siguro first date mo. Yung entrance slash exit. That's our room over there. Diyan ang aming room. O siya, usapang adulting muna kami. Hanggang sa susunod na video, dito pa rin sa aming Bantayan Island Adventure. Kita-kits! It's almost over, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders. Mom, they saved my life.